Mula kay Mark. Natatakot ako sa mga nakikita ko kasi bukas ang third eye ko. Pwede ko bang ipasara ito? Ang tinatawag nating third eye ay clairvoyance. At ang clairvoyance ay hindi parang gripo na pwede mong isara at pwede mong buksan. Kapag ang iyong third eye or clairvoyant vision ay bukas, ito'y mananatiling bukas. Kaya lang, pwede mo itong i-manage, pwede mo itong i-control sa pamagitan ng mga eksersisyo or ehersisyo na espiritual. Mula kay Ben, bakit palaging black and white ang mga panaginip ko? Ang isang panaginip ay maaaring magmula sa ibang level ng ating brain waves. Ito'y may pagka-technical na eksplanasyon na kinakailangan. Ang isang panaginip ay maaaring manggaling sa madilim o the deepest level of your brain na tinatawag natin na nasa delta level. Kapag isang panaginip ay napunta doon sa malalim na brain waves na tinatawag na delta level, ang panaginip mo ay magiging black and white. Kapag ang iyong panaginip ay nangyari o nagmula doon sa mababaw, tinatawag natin alpha level of the brain waves, ang panaginip mo ay magiging very colorful at vivid. So, depende yan kung saan nagmula ang iyong panaginip, sa ang parte ng brain waves mo nagmula. Sa brain waves na alpha, which is about 7 to 14 cycles per second, or ito ba'y nasa delta level, almost 0 to 4 cycles per second. So, black and white kapag nasa delta level ang panaginip mo, at pagka nasa alpha naman ay colored ang iyong maging panaginip. Tol, kanina nalaman natin yung kwento ni Joy Lim. At tinuruan niya tayo tungkol sa iba't ibang charms at crystals na ginagamit niya sa pagpufeng shui. Pero maliban sa Chinese feng shui, meron pang isang feng shui na nanggaling pa sa ibang lugar at kultura. Yan ang Vedic feng shui. Ang mga nagpa-practice niyan ay yung tumatangkilik sa India. Panoorin natin. This is the Indian Sanskrit. Ang original na Vedic feng shui is in India. Sila ang magagaling mag-rituals. Naniniwala kami na pag ang isang tao nakatira sa isang lugar at may mga rituals, lahat ng masasamang espiritu nawawala. Si Krishna Chandra Brahmachari o Good Moon sa English, kilala ring Chandra Dasa, ay presidente ng Hare Krishna, ang mga deboto ni Krishna dito sa Pilipinas. Si Krishna ay isa sa mga katauhan o incarnation ni Vishnu, na siyang kinikilalang Diyos ng mga Hindu. Ang Hinduism ay isa sa mga pinakametikulusong relihiyon sa buong mundo. Maraming bawal, maraming hindi pwede. Pero ito ay dahil sa mabuting dahilan. Kaya naman, pati sa pagpufeng shui, ay may sinusunod din silang patakaran. Ang dapat na nagpupunsoy, yung mga taong qualified. Magiging qualified ka lang kung ikaw ay mayroong katangian. Ano ang katangian? Kailangan, number 1, you are truthful. Number 2, you are very clean. Panlabas, panloob. And austerity, you perform some austerity. Ang isang taong nagpupunsoy kailangan malalim sa spiritual life at malalim sa pag-uunawa. Of course, I'm not qualified, but by the mercy of my spiritual master, my Guru Dave, na nakikita nyo dyan sa altar, naging qualified ako. May 4 kasing pinag-uutos dito eh. Number 1, hindi ka pwedeng kumain ng karne, isda, itlog. Kasi wala kaming karapatan pumatay kahit lamok, hindi kami makakagawa. Pangalawa, no intoxication. Ang mga members kailangan sumusunod na hindi umiinom, naninigarilyo, alak, sugal, kahit anong intoxicants, drugs. Pangatlo, no illicit sex. Mag-isip ka ng masama sa kapwa natin, katulad ng pag nag-isip ka ng masama sa babae, para ka na rin nag-sex noon, mas masahol pa sa actual na ginagawa. Pangapat, no gambling. Kaming mga monks hindi pwede magsugal, gambling. Ang pagsusugal, kailangan lahat may binabasihan. Ang mga gawing ito, ayon kay Chandra Dasa, ay siyang nagdudulot ng malas sa buhay. Ang Vedic Feng Shui naman, ayon kay Chandra Dasa, ang ibinase sa Veda. Ito
Ito ang sacred literature ng Hinduism. Parang Biblia ng mga Kristiyano at Quran ng mga Muslim. That Vedic literature is our authority. Hindi po kami kulto. Kasi ang kulto may walang binabasihan. Ang aming authority ay Vedas, the Sanskrit way back 5,000 years ago. Veda means knowledge. Since time immemorial, nag-exist po yung aming libro na yan. Kagaya ng Chinese feng shui, may mga tinuturing ding lucky charms ang Vedic feng shui. We call this Gilam. Because we have earth, water, fire, air, and ether. This is the 5 elements. So, when you light this candle, you don't light this because you like. You light this and you offer. And you hold the bell and you offer to gods. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this is already purified light and He can give you some strong blessing. Kailangan i-purify mo yung sarili mo. Kung hindi mo i-purify yung sarili mo, ikaw ang tatamaan. You put the water in the conch shell. Then, because there is some mantra, a prayer from the Vedic, we call this Vedic wisdom or Vedic mantras. So we put this like this, and you put Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, and all of you are blessed. And you have no bad spirit, and you have a good luck in your life. Ang Vedan Feng Shui ay hindi kumpleto at hindi raw epektibo kapag hindi mo sinasama ng dasal o ng tinatawag nilang mantra. Mantras is a mind praying. Like yung ibang tao, ang sinasabi ng mantra yung mga bulong, dasal. But our prayer is not an ordinary prayer. This is coming from God Himself. Katulad nito, pinapakita ko. Itong water, isang elemento ito. Sa isang elemento na ito, kailangan dinadasalan mo yan. Ang 4 na haligi ng bahay, kailangan patakan. Ang mantra dyan ay Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. And I'm calling the name of God. And if you put this mantra, this prayer, automatically all the bad element can come out. And the good element can come. And also this incense, you can see. We light the incense, that's why I demonstrate to you. We don't light this because we want to have a good smell, but we light this with mantra. Banaspate, Rasopano, Gadate, Gada, Utama, Agriya, Sarba, Dibanam, Dupuyam, Pratigyataham. Kailangan ang bell. Kasi ang bell, yan yung bago ka mag-worship sa God, nagpapaalam ka sa Kanya. Pati pag-aayos ng mga gamit sa bahay ay may nararapat din na lugar. Ayon sa Vedic Feng Shui. Katulad itong bahay na ito, itong timbahan namin, nakapunso ito. Walang makakapasok dito na masasamang elemento kasi natakot ang mga masasamang elemento. At may mga rituals kami kung paano paalisin ang masasamang elemento. Ang altar kailangan nakaharap sa east para yung blessing. Bawal pagtapatin, lalo na sa kusina, yung apoy, yung kalan, at saka yung tubig. Bawal kasi most likely magkakaroon ng away palagi. So isipin mo na ang apoy at saka ang tubig, lagi mong pagtatapatin, ibig sabihin, lagi silang may away doon sa house na yon. Hindi pwede kasi yung apoy at tubig. Kaya kailangan magkakaroon ng block. Lalagyan lang ng harang yung pagitan ng lababo at ng kalan. Ito naman si Achilles Yari, na isang professional psychic. Consultant din siya ng feng shui. Pag nagpupunta ka sa mga patay, kailangan kasi bago pumasok ng bahay, ngayon kung hindi ka maghuhugas bago ka pumasok ng bahay mo ng tubig na may asin, importante yon. Kasi yun ang nakakawala ng mga contaminations. Ang isang common tip, kailangan meron kang tulasi. Yung tulsi na halaman doon sa bahay, yun ang pinakamaswerte. Una-una, bawal bumili yung mga pictures
Katulad yung mga may bungo-bungo, nakakapag-create ng negative view. Sa aming pagbabalik, ang feng shui naman sa paningin ng isang astrologer. Pero bago yan, ang inyong mga katanungan kay Sir Jimmy Licauco. Mula kay Greg, bakit may multong kayang magpakita pero may multo namang kaya lang magparamdam? Mula kay Nick, kaya ko bang matutunan ang lucid dreaming? Paano? Ang sagot ni Sir Jimmy sa pagbabalik ng NPI. Mula kay Greg, bakit may multong kayang magpakita pero may multo namang kaya lang magparamdam? Walang kinalaman sa multo ang pagpapakita at pagpaparamdam. Nasa tao yan. May mga tao na merong tinatawag natin na third eye or clairvoyant vision at nakakita sila ng mga multo. Meron mga tao na clairsentience lang, ibig sabihin, meron silang feeling lamang. Yan ang kanilang kakayanan. Kaya hindi nila nakikita, kundi nakakaramdam sila ng mga presence ng mga espiritu. Mula kay Nick, kaya ko bang matutunan ang lucid dreaming? Paano? Ang kahulugan ng lucid dreaming ay ganito. Ikaw ay nanaginip at alam mo na ikaw ay nanaginip. Yung ang tinatawag natin na lucid dreaming. Ito ba'y pwede matutunan? Yes. Pero kinakailangan mo i-practice ito ng ilang beses, siguro sa loob ng mga ilang buwan, bago matutunan to control your dreams. Actually, pwede natin makontrol ang ating panaginip. Pwede pa natin baguhin ang tema at ang takbo ng ating panaginip.